talagang magagalit po. Nakakagalit yung kahit man po ako ang i-implicate. So pinapalabas doon mga kababayan na yung mga top officials na ng ating PNP, pati ng Armed Forces, nag-withdraw na ng support sa ating Pangulong BB. Congratulations po sa ating Philippine National Police. Bakit niya Mr. Maravillas? Pinagtutugis na po mga kababayan yung mga fake news peddlers sa social media. Actually po, hindi lang sila fake news peddlers, mga destabilizers pa. Dapat nga, filean sila ng kaso ng inciting to sedition, ng gagatong po ng rebellion, ng gugulo sa ating bansa. At worse, ginagamit pa yung ilang mga opisyal natin. Ayon mga kababayan, napuno na yung PNP. Nag-file na po sila ng kaso. Ito ngayon mga kababayan yung balita. Acorda file cybercrime raps versus blogger over spread of disturbed rumors. Ginamit pa yung yung picture ni Acorda sa ni Browner sa kanilang fake news. Tapos sabi ng mga DDS vloggers, isa-isa na daw sila pinatutumba. Pati yung gamit na pananalita mga kababayan, fake. Ang ibig sabihin po ng pinatutumba, sa general understanding ng mga tao po, liquidation po siya. Bakit? Nililiquidate ba kayo? Tinatanggal lang at wala man ngang kinalaman sa pagtatanggal ng inyong mga channel or Facebook page. Yung ating gobyerno, mismong yung Facebook, mga kababayan, yung tumatanggal. Yun ngayon ang kanilang sinasabi mga kababayan. Fake news pa rin. Kumbaga, hinahabol sila mga kababayan ng ating gobyerno, ng ating mga authorities, lalo na ng PNP. Kasi yung mismong si Acorda at saka si Browner po, ginamit yung picture sa kanilang pagpapalaganap ng fake news and destabilization. That's foul. Tama po mga kababayan. Tapos ngayon nagagalit po sila. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel. Yung mga hindi pa nakasubscribe po, lalo ng ating mga Marcos loyalist, lagi nating sinasabi na isubscribe po ninyo yung mga channels ng mga pro-government, pro-BBM, para malabanan po natin yung fake news ng mga dilawang DDS po. Tama? At wag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng Bagong Pilipinas. Sa mga nagana po ng malinis and spacious fitness gym, bisita lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Ito nga po, nasa Toyota Innova po tayo ngayon, nag-vlogging. Ayan siya po. Brand new po ito mga kababayan. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific and other airline companies, local and international. Kaya po yung mga magta-travel, kahit saang bansa po sa buong mundo, pwede kayo magpabook dito sa amin, online. Pati sa mga hotel po mga kababayan, para makamura po kayo. Mayroon kami din na bayad center dito sa opisina ng Colossal Fitness Gym. Pati Paymaya po. Pati po bills payment for Meralco bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, hanapin ninyo yung aking anak, Julon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Lagi nang matao po dito sa amin. Ayos pa mga kababayan. Ayos na niya Mr. Maravillas. So umaksyon na po yung ating PNP Chief General Benjamin Acorda. So, sabi dyan sa balita, the PNP on Monday said the PNP Chief General Benjamin Acorda filed cybercrime charges against a content creator who implicated him in an alleged destabilization plot
against President Ferdinand Marcos Jr. Talagang magagalit po, nakakagalit yung kahit man po ako ang i-implicate. So pinapalabas doon mga kababayan na yung mga top officials na ng ating PNP, pati ng Armed Forces, nag-withdraw na ng support sa ating Pangulong BB. Talagang pag ganun po, makakaso ka talaga pag ganyan. Di ba? Foul na masyado, pure na fake news po. And the intention mga kababayan is to destabilize the government. So sabi dyan, in a press briefing, PNP spokesperson Police Colonel Jane Fajardo said that the individual had spread false information through a blog saying that the PNP chief and the Armed Forces of the Philippines Chief Romeo Browner Jr. withdrew their support from the Marcos administration. Ayun, sabit kayo ngayon sa destabilization. Sumobra kasi kayo sa inyong kwento sa social media. Yan kasi, vlog kayo ng vlog. Yan ang problema po. Most of these DDS vloggers mga kababayan, wala man pong experience as a journalist. Bigla na lang po nagsipaglitawan na parang mga kabote. Lahat na naging vloggers. Wala man po silang basic training sa journalism. Ayan tuloy, in hot water kayo ngayon. Asunto yung inyong kinakaharap. Sumobra kasi kayo. Ang tawag natin dito, hindi man talaga ito mga vloggers. These are mercenaries, fake news peddlers, destabilizers. Yung sabi ni Fajardo, ang sinampa nating kaso ay dahil sa pagpapakalat ng hindi totoong information ng ating Chief PNP ay nag-withdraw na ng support sa ating presidente at hinihikayat ang ating presidente na mag-resign na. Mga supporters kasi ito mga kababayan ni Inday at ni Maudigs, hindi na makapaghintay. Gusto nang iluklok mga kababayan sa posisyon si Inday Sara. Si Inday po, mga kababayan, may bagong post nga si Inday, nakasuot na ng pula. Inabando na yata yung kanyang kulay na green, mga kababayan, kasi pag hindi po, yung mga Marcos loyalist na tuluyan na po na magwi-withdraw ng support kay Inday. Mamaya ipakita ko po sa inyo yung bagong picture ni Inday. Naka-red na po. Dito muna tayo po. Fajardo said Acoda filed the charges before the Quezon City Prosecutor's Office for the blogger's violation of Article 154 of the Revised Penal Code or unlawful use of means of publication and unlawful utterances. The complaint was also lagged under the Section 6 of Cybercrime Prevention Act of 2012, which states that the penalty imposed for crimes under the RPC shall be 1 degree higher. Fajardo emphasized that the PNP respects the freedom of speech and expression, but he said that spreading of misinformation to advance personal or even political interest at the expense of another person is wrong. Tama po. Nanggagamit pa kayo ng pangalan ng ibang tao. Dinadamay ninyo. Kung gusto ninyong mag-revolt, di kayo. Di ba? Idadamay ninyo yung mga inosenteng tao. Lalo pa, Chief PNP, saka Armed Forces Chief. Imagine, ganun yung gagawin mo. Linagay pa ninyo sa problema yung ibang tao. Ang usapin pong ito ay hindi lamang tungkol sa ating Chief PNP. Ang gusto natin dito ay matigil ng pagpapakalat ng kasinungalingan at mga maling impormasyon. We should stop spreading lies and deception regardless kung sino man, sabi ni Fajardo. They are free to air their grievances against anyone, even against our government. But please spare the PNP. Dinamay pa mga kababayan ng vlogger, yung PNP, pati yung Armed Forces. Yes, sabi ng PNP po, pwede man niya kayo na mag-air ng inyong mga grievances. Pero wag ninyong idamay yung PNP. Sino niya ito? Yun vlogger Mr. Maravillas. Sabi po si retired General Macanas daw yung finailan po ng kaso.
Pero dito sa balita ng Philippine Star, hindi man po dito binanggit kung sino yung vlogger. Ngayon, yung Armed Forces po, nagpalabas din ng statement. Dahil sa sabing mga withdrawal ng support, yung pinapalaganap na fake news po. sabi dito po, the Armed Forces of the Philippines stands firm in its unwavering loyalty to the Constitution and its solemn commitment to fulfill its mandate. The men and women of the Armed Forces remains steadfast in their role as the guardians of the nation's sovereignty and defender of democratic principles. The Armed Forces reassures the Filipino people that its members continue to exemplify the highest standards of professionalism with a strong leadership of our Commander-in-Chief. The Armed Forces of the Philippines will move as one in defeating all threats to our peace and national security. Sabi po yan ni Chief of Staff Armed Forces of the Philippines, General Romeo Browner Jr., Philippine Army. Pag sinabing Commander-in-Chief, ang Commander-in-Chief po ng ating bansa, yung ating Pangulong BBM. So malinaw po na loyal sa Constitution, loyal sa Commander-in-Chief yung ating Armed Forces of the Philippines. Kasama din ang loyalty ng Philippine National Police. Kaya huwag kayong nakikinig po dito sa mga fake news peddlers. At tama lang na kasuhan po sila. Kaya tama po itong commentary na pinost ni Antonio Contreras. Sabi niya dito, those opposed for Sara Duterte to replace BBM should not cry persecution if they are tagged. Now they feel how it is to be tagged. They should be told. There are only two ways that could happen. One is to impeach the president, and this is a non-starter with the House under the current speaker dominated by the president's allies. The other is through extra constitutional means. And when they say this thing loudly and post this, they are in effect inciting to sedition, which is a crime. Kita ninyo, pagkatapos sasabihin ninyo, hinahabol kayo. Dapat man talaga kayong habulin? Kasi yung ginagawa po ninyo, krimen, inciting to sedition. Ngayon po, Article 142, inciting to sedition. The penalty of reclusion perpetua to death shall be imposed upon any person who, without taking any direct part in the crime of sedition, should incite others to the accomplishment of any of the acts which constitute sedition by means of speeches, proclamations, writings, emblems, cartoons, banners, or other representations tending to the same end, or upon any person or persons who shall utter seditious words or speeches, write, publish, or circulate scurrilous libels against the government of the Philippines or any duly constituted authorities. O you see, pagkatapos sasabihin ninyo, sinisikil yung inyong freedom of expression. Inciting to sedition na po yung ginagawa ninyo. Sumobra yung freedom of expression ninyo. Tama pa? O ngayon, Mr. Maravillas, asa na yung sinabi mong picture ni Inday na naka-red? Ito po, Tapos sabi niya dyan, New Year and new beginnings are not just turning points, but incredible opportunities for us to lay the foundation for a more progressive and united Philippines. United Philippines mo dyan. Hindi ka na nga sumasalubong sa ating Pangulong Bongbong Marcos, pati yung signing ng national budget, hindi ka na pumunta. Pati yung party ng ng mga secretaries. Tapos sasabihin mo, United Philippines. Ayan po, mga kababayan, nakapag-isip-isip siguro, pinalitan na yung damit na green, ginawa ng red, kulay ng ating Pangulo. Sabi na dyan, Year 2023 was a colorful and enlightening chapter. There were moments of joy, challenges, and laughter. But this 2024, if there is something that we have to remember, it is to keep our courage, compassion, and solidarity forever.
Nagapag-isip-isipan niya siguro Mr. Maravillas na pag umiwalay siya ngayong 2024, malamang dire-diretso nang bumulusok yung kanyang political career. So magkikipagplastikan na muna siya, mga kababayan, hanggat makumbinsi niya yung mga Marcos loyalist na mag-remain as supporter ng mga Duterte. Malamang niya Mr. Maravillas ganon nga. At kasama yon sa agenda ni Mau Diggs nung magpa-press con at biglang kumambyo, bumait sa ating Pangulong Bongbong. Ang sabi kasi po, gusto niyang tulungan lang si Kibs, yung kanyang kaibigan, kasi nadamay po sa kamalasan. Masasara po yung masasara yung istasyon. Milyon-milyon yung mawawala sa kanyang kaibigan dahil sa kanyang magaspang na mga pananalita. So, naglalangis ngayon sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Gusto sigurong makiusap na kung mapupwede, wag nang diretsuhan po ng Congress at saka ng NTC, lalo na ng Congress, yung SMNI. Wag po kayo Mr. President na paiikutin ka lang yan. Ngayon bait-baitan yan. Pag nakuha na yung gusto niya, bibira uli yan. Ganon ang ugali ni Mau Diggs. Ito po yung sabi dito sa balita. Sabi dito, Duterte to PBBM before. Si Marcos hindi ako bilib dyan. He's really a weak leader. Totoo yan, hindi ako naninira ng tao kasi spoiled child, only son. Rodrigo Duterte claims Marcos Jr. is a weak leader. November 19, 2021. Noong kampanya po, siniraan ng siniraan. Tapos, pati yung ganyan, gumagamit na niya. Ngayon, hugas kamay siya. Mga mayors niya, yung gumagamit. Yung videoan niya, wala man niya yon. Biglang kumambyo po. Nilaglag, pati yung kanyang mga supporters na mga dilawang vloggers, dilawang DDS vloggers po. Nilaglag ni Mau Diggs para lumambot yung ating Pangulong Bongbong. Tapos, dito yung sinabi niya, yung January 7 po nung Sabado, as far as I am concerned, I have not crucified him, not even criticized him, maybe commented on the directions of the government. Yun lang naman. Recorded po ng mga mamamayang Filipino yung kanyang mga sinasabi. Malinaw na malinaw po na siniraan yung ating Pangulo simula pa ng kampanya. Kaya sabi ng mga sumusuport sa ating Pangulong Bongbong Marcos, from Art of War niya ni Sun Tzu, biglang naging hugas kamay ni Poncio Pilato. Naging hugas kamay ni Poncio Pilato mula sa Sun Tzu Art of War yung ginagamit ni Mau Diggs. Ngayon, may nag-text sa akin na taga Davao daw siya. Kanina lang, sabi dyan mga kababayan, from Davao friend, walang palabra di yang si Duterte. Matapos niyang makuha ang gusto niya, muli niyang aatakihin si PBBM at iba pa. Napanood siguro yung ating video. So, ganon din yung kanyang sinasabi. Taga Davao daw siya. Ayun man lang po mga kababayan, yung ating video ngayon. Maraming salamat po. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless.